For today's video mga kadiserte, ito naman po tayo mga diserte, no. Di bale itong videos natin itong mga diserte about sa pag-filters mga kadiserte. Bago ang lahat mga diserte, i-shoutout ko muna si Pastor Lakaden po mga kadiskarte. Siya po ang pastor po dito sa Barangay Nagbetidan, Zone 4 mga kadiskarte. Ito po yung salukuyan namin na ginagawa. Ang aming gagawin po dito mga kadiskarte ay yung kanyang steel truss mga kadiskarte. Shoutout pala mga kadiskarte, lahat po ng mga Christian mga kadiskarte. Shoutout po sa inyo lahat mga kadiskarte. Ito na po yung ginagawa namin na church po mga kadiskarte. Yan. Di bale, ito po yung gagamitin namin. Ito po yung ginagasakulo na ginagawa namin ng mga diskarte. Ito po yung dinuduktong namin. Kasi 980 to mula doon. Ilalagay ko po dyan sa may gitna. Yan. Ganito po kasi ako magduktong. Meron siyang kumbaga clamp. Para mas matibay. Ito yung duktungan niya Dadagdagan pa namin ng welding yan. Kulang pa yan. Yan. Ito nga po pala yung gamit namin na materyales. 2x6. 2x6 na si channel. Ito po yung materyales. 2x6 na si channel. Sigurado matibay po ang kapal. Yun po ang recommended ni engineer. Kel? Ay, Kel, Kel, pangihuli mo lang ito ako. Okay lang, Kel. May met pa yung Kel, tano natiptibay. Kel, thank you, Kel, thank you. So, yun po yung tali na gagamitin po namin na pang-akyat po sa taas. Ito po yung si channel. Yan. Tapos yung kakapitan ng yero, 2x4. Yan. Tapos yung yero nandun na rin, long span. Yan, ito. Banawi type yung ganyang gutter. Di bale, ang design nga po lang itong steel truss nyo. Ganun. Yun, nakaano na. Nakabang na. Okay. About sa pag-steel truss naman tayo. Kung sa mga nakaraan na videos ko yung pagpapalitada po sa bahay po, ngayon ay pag-steel truss naman po ang ating gagawin. Okay, simulan na po namin. Bubota. Pangapo. Kaya kaman tadi pa tadi mo. Mandok nga di nalulukmet tadi timba. Hindi ka. Hindi mo itong mga to. Hindi ka lang kung professional cleaner. Kunyari, nagagawa lang tayo ng task dito para... Sumujayin. Sumujayin. So, ganito lang yan, ha? Timing lang. Timing. Pasok sa bell. Sa bell. Pasok tayo dito. Okay, ikot-ikot lang ulit. Tapos kunyari, nagagawa lang ng staff. Yan, dito din yun.
Paman, tugulang mo kayo mga tatas. Kasi wala din, mati-ati ko na. Ayan na. Eh, di ba dito banget? Watch next episode where we'll teach you a whole lot more on training Dr. Crow. Kunting lambing. Natakot. Op, 10% pa lang. Gagawa. Tira tayo ka natin. Yan. Yan ka, aja ka tira man kaya. Yan tira. Tira. Kaya kung madali yun. Spider-Man. Mami, alala ko kayo ha? Mami, gusto ko. Ay, wag kasi mo, Mami. Uy, ko yung matali. Ay, saan ba? Sabi na ako yung pinag-asal ko. Hindi mo na yung kasama ko, alam ko yung ayos. Ano hindi na? Pero, okay na kayo. Wala na ko yung ayos. Kaya ko siya, kasama ko yung ayos. Parang nalo mo na kayo. Ay, nasaan ang lahat ko? Nagmay ko na trabaho ko ba? Lahat ng sesyo, ayaw na yung sa niya. Kung niya tayo. Ako kaya ko yung siya. Ah, hindi ko siya mo. Yung trabaho na nakita ko. Ako, kung hindi na, nakasama siya. Okay, nandun, ako sila yung mga namin kaya. Sobrang gusto mo matali sa isa. Kaya hindi mo na siya sa trabaho. Mabait din, kasi mo. Kaya hindi mayo. Ano
Pwede ba? Hindi ko naman sinasadya na magkagusto ka talaga sa akin. Kayang-kaya ni Bayawin nyo. Ang alam ko lang, game ka sa lahat ng gusto ko naman natin. Gusto ka? Ako ba nagagalit ka? Nag-enjoy ko naman, hindi ba? Kaya huwag kong Yo. sa akin. Sabi ko naman sa akin. Kayang-kaya ni kayong bilugin. Sabi siya, gusto kita. Welder. Ganyan, kasunod doon ay malakas sa sampal ko sa kanya. So yun mga disarete na yung ano, malapit na po tayong matapos, no? Bale, mayroon ba dito sa harap niya. Tapos, yun ay pasyaboard na lang po ang ating lalagay. Yan. Yan to po. Pasyaboard na lang po lalagay dito sa may ito. Kung makikita nyo, naglagay po ako ng flat angle bar po dyan sa may dulo. Kasi yan po yung kakapitan ng pasyaboard. Yan. Tinagay ko yung dulo-dulo na naman yan. Tapos naglagay po ako ng tanse. Yan. Ito po yung para madali na lang paglalagay po yung pasyaboard nya. Itatapal na lang. Yan. Okay, akyat po tayo sa taas. Yan, ito po. Malapit na po tayo mag-gero. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano, nilagay ko, angle bar. Para yung pasyaboard, tatapal ko na lang ganun. Makikita nyo meron akong guide dito na tanse. Yan. Para makuha natin yung diretso nya. Wala dun. Yan. Dapat talagang mayroon talagang tanse para mas sigurado nga diretsyong diretso. Punta natin sa kabila. Pero sa kabila hindi ko pa nalagyan ng ganun eh. Yan. Pero natabasan ko na. Yan, yan. Tsaka may nagtatanong pala kung magkano yung sukat yung ating Raptor. Sa ito yung Raptor mula doon. May nagtatanong sa atin kung ilan ba dapat ang sukat. Pero itong ginawa namin to, nakaabang na sila ng ito lang, ito yung inabang nila na kakapitan po ng kanyang Raptor. Nasa depende naman yung kung magkano yung yung sukat ng distansya ng Raptor. Pero ito yung ginawa namin to, nakaabang na sila. Hanapin natin yung metro para sukatin natin para makita yung palang nagtatanong. Shoutout po sa yung tanong. Ito kumuha tayo ng metro para sukatin natin, para malaman po yung nagtatanong po sa atin na ilan daw ang sukat daw ng ating Raptor. Ito po yung sukat ng ating Raptor. Di bale na po na nasa 180 po yung distansya niya. Sa bagay sakto lang naman yan kasi itong C-Parlix natin 2x4 yan. Sakto lang naman kahit apakan mo dyan sa may gitna nya. Yan nakahapak na ako. Okay naman, matibay naman. Kung masyadong malayo naman yung distansya ng inyong Raptor, pwede naman sila maglagay ng ng bakal dito. Yan sa may gitna nya. Ibubutas po dyan sa may C-Parlix para hindi po pumalig yung C-Parlix natin. Okay.
Yun po yung mayroon po kasi nagtatanong sa isang video ko eh. Tinatanong niya kung magkano daw yung sukat ng ating Raptor, distansya niya. Yan. Ito po yung tanong mo, sir. Yung aking Raptor nasa 180 po yung sukat niya, yung distansya niya. Di bale aking Raptor ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po. Yan. Ano po yung ating pag-i-filtras. Di bale church po to. Shoutout po sa mga Christian. Po yung church na salukuyan namin ni steel truss. Di bale tayo na rin maglalatero nito mga sir. Abangan nyo po yung ating paglalatero nito. Okay. Hello mga kadisir, good morning po sa inyong lahat mga katropa, mga kadisir tayo. Di bale ito po yung update po natin sa pag-filtras yung nasa main dun sa may pwede na tayo maglagay po ng gutter. Nalagay na po natin yung fascia cover. Pero dito sa harap, madali na lang yan. Kunti na lang yan. Kaya, yan po yung ating steel truss natin ginagawa. Yung ating fascia cover, nalagay na po natin. Tignan po natin dito sa may side niya. Pasensya na kayo mga kadisar, hindi po natin nakuha itong buong video nito mga kadisar. Kaya, cellphone lang kasi ating gamit. Yung ating pag-video napupuno po ang kanyang memory, kaya hindi na natin na-videoan ang buo mga kadisar. Ito mapapansin nyo mga kadisar, yung ating fascia board. Yan ating fascia board ay nasa ilalim po ng zipper links. Bakit nasa ilalim? Karamihan talaga nasa ibabaw ng zipper links. Kaya ko nilagay sa ilalim mga kadisar. Itong fascia board natin, ang sukat ng fascia board natin ay 8 lang. Ang sukat naman natin ay yung ating Raptor na yung channel bar ay 2x6, tapos 2x4 yung zipper links. Pag sa ibabaw natin tinapal yung ating fascia board, hindi na matatakpan yung channel bar, yung pinaka Raptor nya, hindi na matatakpan. Kaya ang ginawa natin, sa ilalim ng zipper links natin ilagay para matakpan po yung yan sinasabi kong para matakpan po yung channel bar dun sa baba. Kasi dapat ito 2x10, 2x8 lang yung ating fascia board Tapos naman naglagay din ako ng zipper links ulit dun sa ibabaw niya. Di bale ang sukat na yan 2x4 plus 8. Di bale 12 na yan ang sukat niyang ating fascia board dito sa may harap. Okay lang naman na wala na dito sa may side niya, kasi lalagyan na natin yan ng side flashing. Natatakpan din yan sa ating flash sa side flashing. Di bale pwede na tayo maglagay po ng gutter. Pagkatapos po ng paglagay po ng gutter ay maglalagay muna po tayo ng yero. Yan. Pwede akyatin po natin dun sa taas para mas makita nyo po yung ating in-steel trussan mga sir. Yan, akyat po tayo sa taas. Di bale yan. Di bale may slab pa dito. Di bale kwarto yata dito sa may likod niya. Dito po yung ating ginawang steel truss po. Ayan. Tapos naman sinasabi ni pastor depende daw kung anong ang gusto sana ni pastor na agdan na lang yung bakal. Yun, ibang na yun pa. Ibang usapan na naman yung pag gagawa po tayo ng hagdan dun.
Kaya focus muna tayo dito sa may steel tarasan natin. Di ba ito na po yung ating steel taras, no? Yan. Di ba ito. Talagang yero na. Gutter na lang kulang tapos yero. Yan. Medyo malawak din to mga kadisarte. Biruin mo. Ano yan? 100 migit 1040 hanggang dun sukat niya. Tingnan mo, ang ganda dito. Tanaw mo yung bundok. Magandang umaga, araw po ng Huwebes na yun. Yan. Ito po yung pasakaber natin dito sa harap. Dan naglagay po tayo ng angle bar dito sa pinakaibabaw niya para mas matibay. Tapos yung pasakaber natin nasa ilalim. Ayun, nandun na yung dalawang bayaw ko. Yo! Yo! Naglumeng mate. Sige, yun po. Mga kadisare, thank you po. Abangan nyo po yung ating paglalatero nito. Tayo na rin maglalatero nito mga kadisare. Okay, thank you. Yun po yung ating gutter na ikakabit sa baba. Yan. Okay, thank you po. Maraming salamat po sa inyong panunod na videos ating mga kadisare. Yan. Sana yung mga baguhan po na magbabalak po na mag-steel truss, yung mga contraction, yun. Sakaling makatulong po sa inyo mga itong video na to. Kasi yung mga veterano alam na nitong gantong pamamaraan. Yan. Thank you.